conventions. Once a year lang po ito. So, I encourage each and everyone na hindi lang natin nakakain maabot yung mga nasa malayo, but then yung mga taong nakakasalumuhan natin. Mag-invite po tayo mga kapatid sa darating na October 24. Amen po. Sa gabi ito, inaanyayahan ko na tumayo ang bawang isa at i-welcome po natin ang lingkod na gagamitin sa gabi ito na maghahayag ng salita ng Lord, si Pastor Ryan Flores. Blessed greetings in the name of our Lord Jesus Christ. To you, our brethren, brothers and sisters in Christ, we are so happy to see you in the presence of the Lord. Amen? So, sa gabi ito, yaman nakatayo na po kayo. Basahin po natin yung John 3:16. Sino po ang nakaka-memorize ng John 3:16? Siguro sa mga baguhan, ito po dapat na kailangan mong ma-memorize. Amen po ba? Sapagkat the book of John chapter 3 verse 16, ito po ay kinukonsider as the heart of the Bible, na kung saan pinapakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So basahin po natin sa isang screen. God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo ay manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, muli lumalapit po kami sa iyong banal na presensya. Patuloy nagpapasalamat sa iyong habag at awa. Naranasan namin, Panginoon, na kami ugad makatanggap ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Diyos. And Lord, sa gabi ito, sa aming gagawin ang pag-aaral ng iyong mga salita, tanging ang pangalan mo lamang, Panginoon Jesus, ang madakila, maparangalan o Diyos. Salamat o Diyos sa iyong banal na Espiritu na patuloy nagtuturo sa amin. At patuloy, Ama, buksan niyo po ang aming mga pangunawa, ang aming mga isipan, upang lubusan namin maunawaan ang iyong mga salita. Sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ito po, Panginoon, ay pumasok sa aming puso at isipan upang magamit namin sa araw-araw, Diyos, at maging patotoo sa sangkatauhan na kami, Panginoon, ay nakatanggap ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Diyos. At patuloy, O Diyos, pagpalain niyo, Panginoon, ang tatanggap ng iyong mga salita. Pagpalain niyo ang iyong mga salita, O God. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makauna po ang bawat isa. Kamusta na po kayo? Mabuti. So, dito po sa John chapter 3 verse 16, madalas na natin naririnig ang salitang ito is maraming Bible verse o Bible translation na kung saan ay iba-iba, pero isa lang ang tinutumbong ito na kung saan ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos mapahamak ka. Yan po yung dahilan kung bakit isinulat sa John 3:16 na ayaw ng Diyos mapahamak ang sangkatauhan. Yan dyan ang kanyang butong na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, pansinin niyo po ay ginagana. Yan. Napansin niyo po yan, yung mundong yan, Earth. Nakita niyo ba yung Earth na ganyan? So, actually, nakita ko lang yan sa Google. Even doon tayo nag-aaral, alam natin pagka ganyan, it's a planet Earth, di ba? So, sino gusto mamuhay sa planet Mars? Di ba? Medyo na ngayon po na kung saan ang Mars ay ini-discover na upang yung mga tao na sobrang exist dito sa mundo ay malipat doon sa planet Mars. Pero alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon sapagkat dito po sa planeta Earth, dito po inilagay ang tao. Amen?
Yung topic po natin is about greatness of God's love to the world. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Kaya dito sa John 3:16, gusto ko pong i-focus ang ating isipan na sa John 3:16, dito po yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen? So, ang bawat isa po ay nakaranas ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Naranasan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Taas ang kamay. Amen. All of us, we experience the love of God through Jesus Christ na hanggang ngayon po ay patuloy tayong nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon sapagkat sa habag at biyaya ng Panginoon tayo po ay nakatayo. Amen? Sa anumang hamon ng buhay, ito pa rin po tayo nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kaya dito po sa ating pag-aralan, gusto po natin emphasize na ang Panginoon po ay patuloy na patuloy sa buntayan. At hindi gumalis. Diyan sa John chapter 3 verse 16, ihimay-himayin natin ang versikulong ito na kung saan sa John 3:16 dito po naka-emphasize yung salitang love na kung saan lahat ng tao kapag usapang love ay focus na focus. Amen po ba? Amen. Amen. There's a lot kind of love. Amen. Dito po sa ating pag-usapan is about agape love, na the divine love from God. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatuan ay hindi kayang sukatin ni man. Amen? Amen? Kung nasusukat natin ang lawak ng karagatan, ang pag-ibig ng Diyos hindi kayang sukatin. Kaya nga ang salita na sinasabi natin madalas, kulang ang salitang pasasalamat sa ginawa ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya pumalakpak yung pagpapasalamat sa Panginoon. So dito po, tulungan na lang ako na kung tayo dyan. Yan. So dito po, na-emphasize na kung saan the love is the object of His love. Amen. Because the object of love, may layunin siya dahil sa mundo. Pakita po yung word. Yan, yung word na yan, yan po yung ine-emphasize na ang Diyos po ay nagmahal sa sangkatauhan. Sapagkat ang sangkatauhan po, papansinin niyo po, ay hindi po perfect. Amen. Kapag sinabing sangkatauhan, ito po tayo, mga tao, na kung saan sa kabila na nangyayari sa ating buhay, sa kabila na tayo po'y makasalanan, patuloy pa rin ang Panginoong Yesus na nagmamahal sa atin. Kaya nga po, ang Diyos gumawa ng remedy, ng paraan para ang sangkatauhan ay magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat yung mundong ito po ay laganap sa kasalanan, laganap sa kasakiman. Sapagkat ang mundo po rito ay namumurito yung tinatawag na kasalanan. Kaya alam niyo po ba, ang tunay na virus na nalalaman natin, alam niyo po yung virus na narinig natin, COVID-19, it's a temporal virus lang yan. 2 to 3 to 5 years mawala yan. Pero alam niyo ang kasalanan na kung saan, from generation to generation, kapag hindi na-break yan sa pangalan ni Jesus, ay continuous yan na sumisira sa tahanan. Amen? Kaya nga from the start, from Adam and Eve, na sila po ay nagkasala, ay dumalo yung kasalanan. Ito yung tunay na virus na kung saan nakakamatay. Kaya nga, ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Kaya ang tao mo nagkaroon ng kamatayan is because of sin. Amen? Kaya dito po sa mundong ito, wala pong tinatawag ng permanente. Amen? Ang mabuti nito, meron pong Diyos na kung saan patuloy na nagmamahal sa atin. Ito po yung ating Panginoon. Amen? Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. The fallen family. Diba, nakita natin sa start kay Adam and Eve, kay Cain, kay Abel, from generation to generation, na fall. Amen? Hanggat sa dumating yung pagkakataon na si Noah. Amen? Nakita niyo po yung buhay na kung saan ang tao po hindi nakikinig
sa salita ng Panginoon. And then, 8 lang ang naligtas. Amen? Pero hindi niya yan ang Panginoon litulin ang buong sangkatauhan sapagkat mayroong magandang plano ng Panginoon. Amen? Sapagkat sa word po ito, the bondage of sin na kailangan mag-break. At more than 2,000 years ago, ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo na bago inali na kayong buhay para yung bondage of sins ay mag-break na. Amen? Sino po yung pinakawala ng Panginoon dito sa kasalanan? Tumaas ang kamay. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Kapag tayo ay nalaman sa kasalanan, hinugasan ng Panginoon, inali niya ang buhay niya. Dumanak ang kanyang dugo, nakaranas ng latay ang kanyang katawan para sa ating katubusan. Sino po hindi matutuwa at magagalak na mayroong Diyos na nagmahal sa ating tulad natin? Sino po tayo para bigyan ng panahon ng Panginoon? Di ba? Sabi nga sa Bible, tayo isang tulad na basahan lang, napakarumi. Pero ang ginawa ng Panginoon, pinaputi ng Panginoon tulad ng niebe. Amen. We are so blessed. We are so blessed. Kaya dito po sa John 3:16, ine-emphasize po rito na the bondage of curse na break na sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen. And dito po, the object of His love, the world. Pakibasa po yung point number 1. There was nothing in the world to attract and serve His love. Amen. Sino ma-attract po rito? Alam niyo po, ang Panginoon napakabuti. Ang mundo po ay ginawa niyang perfect. Amen? Perfect. Pero yung tao po ay sumalangsang, nag-disobey sa kanyang utos at nagbunga ng hindi maganda. Amen? Di ba, isipin po natin, kung tayo po ay gagawa ng bagay na dapat na maging maayos at hindi naman ginawa na maayos, what do you feel, mga kapatid? Bibigyan mo ba ng chance siya? Di ba tayo na tao, pagka nagkamali ang tao, wala na tayong second chance. Pero ang Panginoon, always may chance na lumapit sa harap ng Panginoon. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya nga dito, kung mag-unawain natin, there was nothing in the world to attract and deserve His love. Bakit? We are sinners. But in the grace of the Lord, through Jesus Christ, we are clean. We are healed. Amen? Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. There was much in the world to repel His love. Amen? Actually, tayo mga kapatid, tayo nga po yung umaalis sa presensya ng Panginoon. Pero alam mo kapatid, the more na umaalis tayo sa presensya ng Panginoon, nawawala yung blessing. Amen? Kaya kapatid, huwag kang lumayo sa presensya ng Panginoon. Sapagkat napakaganda ng plano ng Panginoon sa atin. Ang plano ng Panginoon sa atin, pagpapala, magandang buhay. Amen? At higit sa lahat, hindi maranasan ang hirap at sakit. Amen? Pero hindi ko sinasabi na, bakit ako, Kristiyano, nakakaranas ng hirap at karamdaman? It's because we are in a human being. Amen? But, in the future, may promise ang Panginoon. Wala na yung luha, wala na yung sakit, wala na yung dalamhati, sapagkat pinarang na ng Panginoon. Amen? Kaya nga dito po, mapansinin po natin, there was much in the world to repel His love. Amen? Ito po ang Panginoon natin. No? Kahit ayaw natin, pero ang Panginoon, hinahabol pa rin na tayo. Kahit ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. And the world deserve punishment, perdition. Amen? Deserve talaga natin, no? Na tayo po ay makaranas ng tinatawag na punishment dahil sa kasalanan. Alam niyo po ba, madalas natin nasisisi ang ating mga nilo? Amen po ba? Kasi narinig ko nga minsan kapag may tanong, siguro kung hindi nagkasala si Lolo at ang Lolo, hindi rin ako makasalanan. That's true. Pero alam niyo po ba, alam na natin mga kapatid ang katotohanan na kung saan ang kasalanan ang siyang pumapatay sa atin. Amen? Ang kasalanan naging dahilan
para tayo ay hindi magpatuloy sa Panginoon. Kaya nga dito po, kung iisipin po natin, ikaw at ako ay pinatawad na ng Panginoon. Forget the past. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi binago na tayo ng Panginoon. Nilinis na tayo ng Panginoon. Kaya dito, the word deserved punishment, perdition. Parusang matindi talaga. Pero alam niyo po kapatid, ipinakita ng Panginoon through John 3:16, for God so loved the world. Yung word na yung love, ang ganda na sinabi ng Panginoon, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So dito po, pang-apat na points ay He loved the whole world. Minahal ng Diyos. Amen? Sino nagmahal tulad ng Panginoon? Di ba tayo, kapag may gumawa sa atin ng masama, ang hirap ibigin. Pero alam niyo po, as the Bible said, love your enemy. Mahalin po natin, ay hindi ka ibig-ibig. Sapagkat tayo po mga tao, hindi ka ibig-ibig sa harap ng Panginoon, pero inibig tayo ng Panginoon. Yan po yung mensahe ng Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon sa kabila ng ating kapasawayan, sa kabila ng ating pag-disobey sa kanyang pangako, sa kanyang utos, dinidisobey natin. Pero in the goodness of God, ikaw at ako ay pinatawad ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya hindi ka mapapa. So, ayaw mo na. So, kapatid, narinig mo ang mensahe nito, huwag kang susuko. Sapagkat pinagtagumpayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, napatunayan sa buong sangkatauhan, siya ay patuloy na nagmamahal sa ating kapatid. Amen? Amen. Lantaran ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Pero tayo kapatid, nalaman mo na ikaw ay mahal ng Panginoon. Huwag naman natin baliwalayin ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan mo natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero don't forget, God is a God of judgment. Amen. 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 Sapagkat ang Panginoon mo natin ay patuloy na nagmamahal sa atin. Diyos ng biyaya. Kaya nga hanggang ngayon, kapatid, kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, kapatid, isuko mo sa Panginoon. Mag face to face ka sa Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon. Sa kanyang pagdating, hindi ka nakikita tutulog-tulog sa paglilingkod. Hindi ka makikita na masemplang-semplang, pasuray-suray sa paglilingkod. Sapagkat ang nais ng Panginoon, be ready. Na lagi naghahanda sa paglilingkod sa Panginoon, na laging handa sa pag-antay ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, anytime pwede nang dumating. Kaya nga po kaninang hapon nag-preach ako sa Simpson, ang preaching is about end times. Anytime pwede nang dumating ang Panginoon. Huwag na natin asamin na mamatay tayo physical bago dumating ang Panginoon. Ngayon pa lang in our generation, the promise of the Lord, amen, yung raptured, asamin natin mga kapatid. Sapagkat hindi lahat ng tao mamamatay physically. Pero kung mamatay man tayo physically, so be it. Basta, nasa presensya tayo ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, ang sino mang namatay kay Kristo sa pamagitan ng paglilingkod, siya po ay nabubuhay pa rin. Amen? Kaya tayo kapatid, may pangako ang Panginoon. Amen? Tayo po ay ligtas na. Sino po tumanggap sa Panginoon? Amen. All of us, we accept Jesus Christ, His Lord and God and Savior. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. John 3:16, in-emphasize po rito is one and only Son. The name is Jesus. Who is Jesus? Marami nakakilala si Jesus ay Diyos. Amen. Pero ang tanong, kilala mo ba ang Diyos na tubusan? O naririnig-rinig mo lang kasi nakukopya mo lang? Kapatid, dapat kilala mo ang pinaglilingkuran mo. Ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa iyo, para sa amin, upang tayo maligtas. Ito si Jesus, hindi siya ordinaryong tao lamang. Siya po ay nagkatawang tao at siya po ay tinawag the Son of God. Amen? And Jesus is emphasized the great I am. Amen? Kaya dito, yung bugtong na anak ng Diyos na si Jesus.
na nagpapakilala sa atin. Nakilala natin na si Jesus ay the great I am. And the name of Jesus in the book of Revelation, the name King of Kings and the Lord of Lords. Amen ba? Amen. Kaya ito po kapatid, hindi basta-basta yung ginawa ng Panginoon, ng Diyos, na ialay ang kayong buhay. Amen? Kalay niya para sa atin. Tapos kung tatanungin natin sa sarili natin, sino ako Lord para pag-alayan mo ng buhay? Sapagkat ang Diyos po natin, amen? Ang Diyos po natin ay talagang busilak ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan para tayo po kapatid, yung pasentang-sentang natin paglilingkod sa Panginoon, aayusin ng Panginoon. Amen? Sapagkat dito po ay tinuturo ng Panginoon, kapatid, na kung tayo po ay patuloy na nagmamahal sa Panginoon, it's the gift of His love, yung pag-ibig ng Diyos, regalo ng Panginoon sa atin. Amen? Na-imagine niyo po ba na ang regalo ng Panginoon ay pag-ibig sa atin? Alam niyo po ang Bible, madalas natin naririnig ay may 10 utos. Kaya po ba? Pero hindi lang po 10 utos ang Bible. Hindi lang 10. And then, in-emphasize ko po sa Matthew na meron 2 utos. What are? Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Amen? But based on sa mga theologian, nasabi, isa lang ang utos ng Panginoon, pag-ibig. Kaya nga, the book of John, chapter 3, verse 16, the heart of the Bible. It's because the gift of God is love. Amen? Amen po ba? Amen. Yan po yung pinaka-short commandment ng Panginoon. Love. Amen. Yan po yung nais ng Panginoon mga sa gabi ito. And He gave His Son. Amen. Binigay niya. Amen. If you remember po kapatid, sa buhay ni Abraham, ang hirap ibigay yung kaisa-isang anak. Pero alam niyo po ba, talagang mahirap ibigay. Bakit daw? Sa mga magulang, naiintindihan niya. Amen? Pero dito, hindi nagdalawang isip ang Diyos Ama ng ngala niya, ibigay ang kanyang anak para sa atin na tayo po mga makasalanan ay maging bagong nilalang. Amen? Amen. Masaya po ba kayo tinanggap niyo ang Panginoon? Amen. Magandang regalo. The best gift na natanggap natin, yung pag-ibig ng Diyos. He gave His only begotten Son. Natanggap natin. Kaya ngayon kapatid, ang namumuhay sa inyong buhay, walang iba kundi si Kristo. Amen? So meron po akong simple illustration sa gabi nito. So, actually nagpagawa ko ng bangka. Ay po natin. Pero, ano lang din gumawa. Sana kung unawain mo aking simple illustration. Alam niyo po sa ating mundong ito, ang mundo po natin ay dumarating minsan ay nakakaranas po tayo ng yung ating buhay Kristiyano, napupunta sa kanan, napupunta sa kaliwa, napupunta sa likod, napupunta sa harap, dumudus-dus, at minsan nakahatap, at minsan nawawala. Iyon po ba? Pero alam niyo po ba, ang taong mayroong Kristo sa buhay, anumang unos ang dumating sa Kanya, hindi po siya maghihiwa. Amen. Dumating pa ng pagkakataon, nakainin tayo yung tawag ng nakaraan, na sabi natin, dahil sa problema, nung nakaraan ayaw ko na. Sasabi na, pupunitin ko lang na. Sapagkat dumarating ang time na tayo po ay kinakain ng nakaraan sa ating buhay. Nasabi natin, ayaw ko na maglingkod, ayaw ko na magpatuloy. Pero alam niyo po ba, dumarating ang time, nung tayo po nilulunod, sabi natin, dahil sa kasalanan, ayaw ko na. Amen. Kristiyano po yan. Lahat ng Kristiyano po nakakaranas ng problema.
Amen? And then dumarating ang time, kapag hindi siya naging matatag sa Panginoon, ay siya po ay nalulunod na naman sa inaharap. Kapatid, example, ulitin ko para manatili. Ito pong pictures na to sa simple illustration kung naman nyo. Na tayo mga Kristiyano po ay nakakaranas minsan ng problema sa hinaharap at sa natapos na ng ating buhay. Pero alam mo kapatid, kung ikaw ay may Kristo, ikaw ay patuloy na katayo pa rin. Kasi kalakip sa isang Kristiyano yung hardship, suffering, but still, ang pag-ibig ng Diyos kapag siya ang laging kasama, hindi ka mag-iiwan. Mawala ang nasa kanan mo, mawala yung sa kaliwa mo, mawala yung sa harapan mo, mawala yung sa likod mo. Pero kung pag may Kristo ka, mananatili ka pa rin nakatayo. Sapagkat ang pinaglilingkuran mo, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen? Kaya palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Dapat ang pundasyon ng ating buhay, walang iba kundi ang Panginoon. Cross po yan. Amen. Cross po yan. Dumating man ang problema sa atin, kapatid. Kapag si Kristo ang iyong sandigan sa buhay, hindi ka mag-iiba. Amen. Kaya sa kaguluhan ng mundong ito, ang inisip ng Panginoon hindi yung sarili niya, ang inisip niya, ikaw at ako. Sapagkat sa krus ng Kalbaryo, hinalay niya ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay ng alangan. Diba? Sino magbibigay ng tunay na pag-ibig sa taong pasaway? Pero atanging ang Panginoon lamang ang patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya palakpakan mo natin ang ating Panginoon. So dito po, na ating pinag-aralan, unawain natin kapatid. Sa John 3:16, ang sinabi po rito, believes in Him. Maniwala tayo sa ating Panginoon. Simple lang po kapatid, pero mahirap gawin minsan. Kaya ng Diyos, anumang malaking problema mo, alisin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon natin ay mas malaki pa sa problema. Amen? God is bigger than bigger. Kaya ba? Bigger ang Diyos natin compare sa problem natin. Yung problema natin, gamugo lang yan sa Panginoon. Ang laki-laki ng Diyos natin. Simple word lang, kapatid. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I need you. I need your help, O God. Help me. Yun lang, simple lang. But just believe in Him. Jesus is God. Amen. Si Jesus ay Diyos na nagpapatunay na kung saan. Kung siya po ay yung tatawagin, ikaw po ay merong buhay na walang hanggan. And in the way, amen, believes in Him. Jesus is the God, the way, amen, the truth, and the life. Yan ang ating Panginoong Jesus na kung saan, dito po kapatid, sa John chapter 3 verse 16, maniwala ka, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, para makapunta sa langit. Amen. Amen. Ito po ang pamamaraan kapatid, ang susi na ang sino mang gusto magnais, makarating sa paraiso. Ang sikreto po ay si Kristo. Purihin ang salita ng Panginoon. Habang inaaral ko po ito, in-emphasize pa rin sa akin ng Panginoon, God's love. Amen. God's love. Napakahalaga ng salita ito. God's love. Bakit? The purpose of His love. May magandang purpose ang Panginoon. Anong purpose ng Panginoon? Kapatid, this is twofold. Ang gusto ng Panginoon, twofold na. Para maunawa mo kapatid sa John chapter 3 verse 16. God so loved the world. The purpose is love. This is a twofold, kapatid.
not perish. And God give eternal life. Amen. Not perish. Kaya inalay niya ang bugtong na anak niya, di ba? Ayaw ng Diyos mawala ka. Ayaw ng Diyos mapahamak ka. Kasi truly, the sins, di ba? Sabi nga doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero alam niyo po, may kasunod. The word conjunction, but. Amen. The gift of God, Jesus Christ. Amen. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Amen. Dahil sa kasalanan po, kapatid, ang tao pwede mawala. Mawala yung tinatawag na eternal life. Mawala yung tinatawag na yung buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, eternal life. Sino po yun? Ngayon ba? Yung hindi mawala ang tao. Amen? Hindi mawala. Kaya nga rito, shall not perish. Imagine mo, you sa John chapter 16, 3 verse 16, ini-emphasize ng Panginoon, ikaw na nahihiling, ayaw ng Panginoon mawala. Mawala ka sa kanyang presensya. Ibig kami pong nagtuturo ng salita ng Panginoon kung bakit hinahanap namin yung mga absent. Sa mga online, baka patulong-tulong po kayo dyan. Kapatid, makinig kayo. Kami mga pastor nagtuturo, hinahanap din namin po kayo. Sapagkat kung paano ang Diyos nagmamahal sa atin, mahal din namin po kayo. Amen? Amen po ba? Amen. Ang desire ng puso namin na tayo po ay mas lumago at nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya dito sa John 3:16, and emphasize, this is twofold. Ayaw ng Panginoon mawala ka. Even kami, ayaw namin mawala kayo. Amen? Amen po ba? Amen. Pero alam po dito sa tayo, wala lang kung forever. Talagang umuwi. Pero alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Sapagkat ito pong gawain ito ay hindi gawain ng tao. Gawain mo ito ng Panginoon. Mag-i-exist at mag-i-exist ito. Magpapatuloy ito, magpapatuloy ito. Sapagkat ito po ay gawain ng Panginoon. Amen. Kaya palakpan po natin ang Panginoon. Bakit tayo tapos? Kung kayo mag-alala. The purpose of Islam is twofold. One, pwede pa natin basahin. To save the human race from the greatest calamity should not perish. Kapag nabasa niyo po yung John chapter 3 verse 16, put in our mind that God, the purpose is plan. Hindi tayo po mawala. Amen. Alam niyo po kung gagawin talaga ng Panginoon, from Adam hanggang sa ating generation, pwede mawala. Pero ang ginawa ng Panginoon, di ba? To save the human race from the greatest calamity. Kaya nga po yung Panginoon, ang Diyos mismo, nagbigay pa rin ng warning kay Noah. Di ba? Sabi niya, ang sino mang aangkas sa arong ito ay maliligtas. At ang sino mang naniniwala na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sapagkat ang sinong naniniwala kay Jesus, may pangakong Panginoon, buhay na walang hanggan. And then dito, number 1 point sabi, should not perish. Amen? Yan ang nais ng Panginoon. Kaya kung bakit ang tao mo ay binigyan ng Panginoon ng tinatawag ng freedom of choice. Pero alam niyo po, bukas sa sangkatauhan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, panayang po tayo magbasa ng Biblia para maunawaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay sakdal, ay mabuti sa atin. Kaya ayaw ng Panginoon mapahamak tayo. Amen? Yan dahil lang ako ng pagkawala ng tao o hindi kaya ng tao sa isang church. It's because of sin. Pero alam mo kapatid, hingi mo ng tawad sa Panginoon. Sapagkat kapag pinilapit mo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi ko na alalahanan ng iyong mga kasalanan. Sapagkat ito'y nilapit mo na sa Panginoon. According to the book of Jeremiah, sapagkat kinalimutan na ng Panginoon yung mga bagay na nakaraan sa buhay mo. Sapagkat ang nais ng Panginoon, ikaw ay magpatuloy sa Panginoon. Amen? Sapagkat nagpapatuloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Na-experience niyo ba?
Sa dami-dami pang ng mga tao, ikaw at ako ay tinamaan ng COVID virus. Bakit kamo? Sapagkat ang protection ng Panginoon ay nasa atin. Amen. Nasa atin. Kaya napakabuti ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon, mawala tayo. Sapagkat mahirap mawala ang isang tao na walang pananampalataya kay Kristo. Bakit po? Automatically, kapag ang isang tao walang Kristo, impyerno ang puntan niya. Bibili? Amen. Ang sino mang hindi sumampalataya kay Jesus, ang nais ng Panginoon, lahat tayo sumampalataya. Pero alam niyo po kapatid, hindi lahat ng tao ay sumasampalataya. Bakit? Meron silang freedom of choice na pumili. Pero tayo mga kapatid, iyakap tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Patuloy natin arating sila. Patuloy natin ilangit sila sa harap ng Panginoon para lubusang maunawaan nila ang nais ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16. Hindi sila mawala. Sapagkat ang isang tao walang Kristo, nakakalungkot ang kakasakitan. Sapagkat hindi ito alam mo sa mundong ito, nasasabi natin, ang init na 35 degrees Celsius pa lang, how much more dun sa impyerno, walang katapusan. Amen? Hell is certain or real ang impyerno. Pero ang pangako ng Panginoon, real din. Ang sabi niya, ang sinong sumampalataya ay hindi mapapahama. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 2 points, the purpose of His love is twofold, to bring with the rich of all the greatest good. Amen? But have eternal life. Yan pinaka-nais ng Panginoon, di ba? Ang Panginoon hindi lang laging isa, laging may karapatong. Amen? Amen? Pero tinatawag na eternal life, buhay na walang hanggan, na inaasahan ng tao ngayon. Amen? Dito po sa mundong ito, hindi mo makikita yung eternal life. Pero sa piling ng Panginoon may eternal life. Amen. Amen? Dito sa mundong ito, temporal. Pero sa piling ng Panginoon may forever. Amen? Kaya tayo po, mga kapatid, patuloy na maglingkod sa Panginoon na may katapatan sapagkat ang Diyos natin tapat na inalay si Kristo para sa ating lahat. Amen. Yan ang Panginoon natin na sinasamba. So dito po, emphasize po natin, pwede po ba natin basahin? That man may enjoy the greatest good, life. Every life is good in itself and very precious. But His life is the highest and the best of all. It is the spiritual life. Yes. Amen. Nung tinanggap po natin ang Panginoon, meron ka ng buhay. Spiritual life. Amen. Spiritual life. Sumampalataya kay Jesus. Sumampalataya tayo. Tayo po ay meron ng buhay. Life is the best gift na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya nga po sa atin dito sa mundong ito, ano yung mga kayamanan, pero pag hindi mo naman dala sa langit, sayang lang. Amen. Kaya napakalaga ng buhay. Amen. Kaya pinapili ko mga po, ano gusto nyo? Buhay o pera? Siyempre, buhay. Siyempre, buhay. Sapagkat ang buhay, kaya mong gumawa ng pera. Ang pera, hindi kaya gumawa ng buhay. Pero yung pera, nakakatulong din para makapag-extend ng buhay. Pero alam niyo po, kasamin po natin yung buhay na ipapangako sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan na inaalay at pinapangako sa atin ng Panginoon. Amen? Yan po ay natanggap na sa pangalan ni Jesus. Amen? So dito po in the last sentence, pwede po natin basahin. That Man may enjoy the greatest good forever, eternal life, endless good and happiness. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung eternal life, no? Eternal life na sa ating buhay. Kung dito po wala tinatawag na buhay na walang hanggan sa mundong ito kasi may tinatawag na
temporal, pero pag sa piling ng Panginoon, there's eternal life. Amen? Wala na po yung hirap, wala na yung sakit, sapagkat ipinalang na ng Panginoon. Inalis na ng Panginoon, sapagkat ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Yan po ang ganda ng message ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16 that emphasize the divine love at sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. So, dapat sa inyo po mga kapatid, memorize niyo po yung John 3.16. Kapag narinig po ang John 3.16, meditate po natin. Meditate. Kapag emphasize ng Panginoon, God is love. Na patuloy na mamahal sa atin ng Panginoon. Amen? Tayo ba ito ngayon? At habang ang ating musician ay nag-break, kapatid, pag nilay-nilayan natin na ang John chapter 3 verse 16 po, ay patuloy na nangawa ang ating Panginoon na dahil sa kanyang pag-ibig, kapatid, ayaw ng Panginoon ikaw ay mapahamak. Sapagkat nais ng Panginoon, dito pa lang sa sitwasyon ito, ay mapabuti ng buhay mo. Sapagkat ang sino mang patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, kailanman hindi magbibigo. Sapagkat kailanman sa piling ng Panginoon, nandyan ang tunay na kagalakan. Nandyan ang tunay na satisfaction sa harap ng Panginoon. Habang inaawit ng ating mga kapatid ito, awitin po natin bilang pangalan sa ating Panginoon. Shall
sino man. Ang sabi ng Panginoon, for God so loved the world, whosoever believes in Him. Whosoever, sino man, naniwala sa mampalataya sa Jesus, ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi mawawala sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay sagana. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Sa iyo po kinatatayuan, namnamin niyo po yung mensahe ng Panginoon. Sabi naman, for God so loved the world, that He gave His one and only Son. And whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. God is faithful. Yes, Lord. God is love. Hallelujah. Hallelujah. For the last time, verse 4, for God so loved the world. Hallelujah, hallelujah. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig na patuloy na nagmamahal sa amin. Salamat Ama sapagkat sa iyong salita ay patuloy binuksan niyo po ang aming mga isipan. Walang ibang nagmahal sa amin ng tulad ng Panginoon Jesus. Salamat o Diyos sapagkat sa iyong habag at biyaya kami Panginoon ay iyong pinatawad. Kami ay inyong tinubos, O Diyos, ng iyong banal na dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. At kami, Panginoon, ay inyong inaringganap ng mga anak. Salamat sa iyong habag at awa. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon Jesus. Na dito sa mensahe nito, Panginoon, tunay na ikaw ang Diyos ng pag-ibig na patuloy nagmamahal sa amin. Na kahit minsan po kami, Panginoon, ay nakakagawa ng pagkakasala. Andiyan ka, Panginoon, ay patuloy nagpapatawag sa amin. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat sapagkat sa iyong kapag at biyaya, kami ay iyong lumilinis. Yes, Lord. At sa gabi nito, Diyos, sa aming pagtatapos ng gawain, Panginoon, patuloy, Ama, itanin niyo sa ikubuturan ng aming puso, Diyos, ang iyong mga salita, O God, na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa sa amin, O God, na kami, Panginoon, ay magpatuloy, O Diyos, magpatuloy, O Diyos, sapagkat alam namin may Diyos na patuloy, nandyan, O God, na patuloy na nagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon Jesus, salamat, O God, at even, Lord, sa aming pagtatapos, O Diyos. And Lord, as your servant, O Lord, patuloy, O God, na ingatan niyo po ang bawat isa. At anuman, Panginoon, ang karamdaman, Panginoon, na meron sila, Panginoon. Ito, Panginoon, ay pinagaling niyo na sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Even, Lord, sa aming buhay, O God, ang iba, Panginoon, sa amin ay nakakaranas ng emotional problem, spiritual problem, O God. Lord, tulungan mo, Panginoon, palakasin kami. Because you are strength, O God. You are our strength, O Lord. Patuloy, O God, patatagin niyo po kami, O God. Pagtibayin, Panginoon,